So alam niyo po ba mga kababayan na ito pong misis at anak ni Mike Defensor iniimbestigahan na mga kababayan sa kasong human trafficking. Bakit daw po? So basahin po natin itong nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita mga kababayan. Sabi po dito, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI sina Julie Rose Defensor at Miguel Gabriel Defensor, asawa at anak ni Mike Defensor, kaugnay ng umanay human trafficking. Ayon sa report ng NBI, kaugnay ito sa hinihinalang trafficking in person activity sa establishmento Chicago Discobar sa Barangay Ugong, Pasig City. Isinagawa naman ng entrapment operation bandang 11:30 ng gabi noong Abril 21 kung saan nasagip ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sex trafficking mga kababayan. Sabi pa dito, nag-ugat ito sa impormasyon mula sa confidential informant na sinusundan ng surveillance operation ng mga otoridad. Batay sa paunang investigasyon, ginagamit umano ang mga modus operandi na pag-aalok sa mga biktima bilang customer care assistant. Kalaunan ay nauuwi naman ito sa sexual na pagsasamantala kapalit ng bayad mula 10,000 hanggang 20,000 sa pamamagitan ng tinatawag na line up at saka po show up. Dagdag pa sa ulat, sinasabing ang aktwal na sexual na aktibidad ay nagaganap umano sa mga kwarto ng Blue Hotel mga kababayan. At sabi pa dito, iniuugnay naman ng naturang hotel sa kumpanya ni Jolie Rose at Miguel Gabriel, chairman at treasurer ng Zeren Development Corporation, kabilang mag-inang defensor sa mga iniimbestigahan sa posibleng paglabag sa mga kasong anti-trafficking in Person Act of 2003 at Comprehensive and Dangerous yung ipinagbabawal na bato Act of 2002 mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, kaya pala maingay ito pong si Mike Defensor mga kababayan at kaya pala biglaan yung pagkampi po nito kina Sara Duterte at dun sa iba pang mga kaalyado ni Digongong mga kababayan kasi nangangailangan siguro ng proteksyon dahil po sa kanilang negosyo na iniimbestigahan ng ating mga otoridad. Biruin nyo may ganito sa kabila ng maingay na paglabas ni Mike Defensor at pagbati ko sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa kabila ng pambabato niya ng putik, sa ating pamahalaan mga kababayan, may ganito po pala silang kadilim na itinatago na negosyo na kung saan ay nabulgar na po ngayon. So ngayon, after niyan mga kababayan, kung mapapansin nyo rin, sabi pa dito sa Abante, ayon po kay NBI Chief, kinumpirma daw po ang rekomendasyong kasuhan ang misis at anak ni Mike Defensor. Bakit daw mga kababayan? Tuloy pa natin. Sabi pa dito, kinumpirma ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa Bilyonaryo News Channel na kabilang sa mga inirekomendang kasuhan sina Jolie Rose Defensor at Miguel Gabriel Defensor, asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor mga kababayan. Kaugnay ito sa umanay human trafficking sa Chicago Discobar sa Barangay Ugong, Pasig City kung saan nasagip sa isang operasyon noong Abril 21 ang 54 na babaeng biktima. Mga kababayan, sabi pa dito, nauna nang naiulat ng Abante ang tungkol sa investigasyon ng NBI kaugnay ng insidente na lumitaw ang umano'y modus operandi kung saan inaalok ang mga babae bilang customer care assistant, ngunit kalaunan ay napupunta na po mga kababayan sa sexual na pagsasamantala. Iniulat din ng mga transaksyon ay umaabot umano sa halagang 10,000 hanggang 20,000 sa pamamagitan ng line-up at saka po show-up scheme. Sabi pa dito, nangyayari umano ang aktwal na sexual at aktibidad sa mga kwarto ng Blue Hotel na naiugnay sa Zeren Development Corporation kung saan sina Jolie Rose at Miguel Gabriel ay nagsisilbing chairman at treasurer. Batay sa report ng NBI, kabilang ang mag-ina sa inirekomendang kasuhan sa paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003 mga kababayan. At alam naman po natin na kapag nakasuhan sila at naaresto sila mga kababayan ay wala pong piyansa yang kaso na yan. Ano po, wala pong bail yan. So ngayon, paano natin? Ito yung tanong mga kababayan. Paano natin paniniwalaan yung mga sinasabi ng mga bataan nito pong si Mike Defensor kung mismong sila pala ay may ganitong klase mga kababayan ng issue
may itinatagong madilim at maduming negosyo, allegedly. Di po ba? So paano tayo maniniwala doon sa nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marin na nag-aakusa, mga kababayan, sa mga sangkot na politiko daw di umano kuno sa maanumalyang flood control na tumanggap ng mali-maletang pera. Kung ang iisipin natin, mga kababayan, at kung ang uunawain natin ay yung itinatagong negosyo na madilim nito pong si Mike Defensor. Di po ba? Alam niyo ang problema kay Mike Defensor kasi magaling bumato ng putik, mga kababayan, pero siya pala may malaking putik sa likod. Di po ba? Biruin nyo. Nung sumingaw ito, o paano ipapaliwanag to ni Mike Defensor? O pihado, yung mga DD-set, ipagtatanggol na naman. Sasabihin na naman nila, mga kababayan, political harassment na naman ito. Pinupolitika si Mike Defensor. Kaya may mga ganito. Maliwanag naman, mga kababayan, na hindi po nagsisinungaling. Yung video, wait nga lang, eto pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung actual na video, pero yung iba, mga kababayang parte, iaano ko na. Kasi medyo ano na yon. So eto, i-play po natin. Ito yung mismong operasyon, mga kababayan, ha. Ayan, o. Oh. Diba? Dami, mga kababaihan. Oh. Oh, paano kayo maniniwala ngayon, mga kababayan, dito kay Mike Defensor? Biruin nyo, napakatindi nito, mga kababayan. Oh, wait lang, ano ko na yan, at medyo iba na yan, mga kababayan, kasi baka mamaya maano tayo. Wait lang. Kaya tuloy muna natin. Oh, ayan, oh. Ano ko na. Fast forward na natin ng konti. Oh, yan. Sir, excuse me. Hey, You cannot do that. stay there, stay. You cannot do it to me. Stay there. Why? This is a raid, this is NBI. Okay, Yeah. okay. You cooperate, okay? You No, cooperate. no. That's- No. You cooperate. Oh, dali. No. Diba? Napakatindi, mga kababayan. Ito ata yung sinasabing hotel, mga kababayan, ang presidente o chairman ay asawa po ni Mike Defensor. At yung treasurer ay yung anak. Tibag talaga kay matibag. Okay. Ah. Ito, mga kababayan, medyo ano na yan. Talagang napakatindi nito. Customer ng kanilang kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa itaas. Na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. So, yung mga DD-shoot dyan, maniniwala pa ba kayo kay Mike Defensor? Biruin nyo kung gaano katindi to. Baka yung iba, magbulag-bulagan na naman kayo. Sabihin nyo, pinopolitical harassment na naman. Maliwanag, on the spot to, mga kababayan. Raid ng NBI na kung saan talagang nakita sa kanilang investigasyon na nadadawit ang pangalan, mga kababayan, ng asawa at anak ni Mike Defensor. O paano pa kayo maniniwala kay Mike Defensor niyan? Kung kahit pala sila ay may ginagawang hindi maganda. At ang isa pa dyan, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Parang nag-backfire lahat sa kampo ni Sara Duterte yung sinasabi po nila laban sa ating gobyerno, laban kay Presidente. Ano ba yung malimit nilang sabihin? Yung mga nakapaligid kay PBBM, yan yung mga yan yung mga sangkot sa iba't ibang klase ng ng krimen, ng usapin. O bakit tila nag-backfire sa kampo ni Sara Duterte? Di nyo ba napapansin? Yung mga nakapaligid kay Sara Duterte, mga kababayan, sangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Si Harry Roque, ano ba kaso ni Harry Roque? Qualified human trafficking, mga kababayan. O eto, pamilya ni Defensor, ano ba inirekomendang kaso? Human trafficking, mga kababayan.
At saka patungkol din sa ipinagbabawal na bato kasi nung ni-raid to, kung mapapansin nyo, di ba, inano natin, pinas forward na natin. May nakita po kasi dyan na ipinagbabawal na bato on the spot, mga kababayan. Di ba? Kaya ipinas forward natin. So ngayon, kung mapapansin nyo, ganito pala yung isa sa mga negosyo ng pamilya nito pong si Mike Defensor. O baka sabihin ng iba, fake news ha. Ayan o, napakaliwanag na. Isa sa mga kapasin-pasin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na iniresto ng NBI ay itong Pregnancy pregnancy test. test na pinapagamit daw sa mga kababaihan na Ate, pregnancy test po kayo. Ano po yan, sir? Every month po, may ano po na. May May pregnancy test po sila. sila. Opo. Kausap namin yung opisyal ng barangay dito. Ang akala nila, ordinaryong KTV to at matagal na to. Oh. At katunayan, tinicheck namin yung rehistro, nakalagay dito, family KTV siya. So, ang masama rito, mayroon pa kaming mga nakitaan dito na sa pribadong kwarto, may dalang mga pinagbabawal na gamot. Isama namin ng CSWD Diba? dito para i-rescue sila. No? So, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minor de edad din dito. So, ipoprocess natin at tutulungan natin sila to recover from the trauma na maaaring pinagdaanan nila dito sa lugar na ito. O, di ba mga kababayan? Yun nga yung pinakamasaklap dun po sa mga kwarto nitong KTV na ito. May mga tao na may dalang ipinagbabawal na bato. At doon po nila mga kababayan ginagamit. O yan, sabi dito, family KTV bar sa Pasig yata, nahulihan ng NBI na may prostitusyon. Ang customer may illegal na. Oo, tama. 'Di ba? May ipinagbabawal na bato na bitbit doon sa loob ng kwarto. Ang problema, yung hotel mga kababayan kung saan ginagawa. Yung alam nyo na yon, pagmamayari pala dahil ang presidente o presidente o chairman mga kababayan ng hotel na yon ay asawa ni Mike Defensor at yung treasurer ay anak ni Mike Defensor mga kababayan. Kaya posible naman na hindi po alam yan ng pamilya ni Mike Defensor. Kaya nga alam nyo, ang problema kasi dito kay Mike Defensor, sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ang problema kay Mike Defensor masyado siyang pakailamero sa problema ng iba. Hindi niya nakikita yung problema mismo ng kanyang pamilya, yung problema mismo ng kanilang negosyo na may illegal na pala na aktibidad na nangyayari. Di po ba? Kasi biruin nyo, naging busy ata si Mike Defensor sa pagbato ng putik sa iba. Kaya hindi niya namalayan na kahit siya mismo mga kababayan dapat din palang iniimbestigahan. Masyado silang nabisi sa paggawa ng script. 'Di ba? Na maiipambato nila laban sa ating pamahalaan at laban do sa mga politiko na wala namang kinalaman. Yan ang problema. Ngayon, na sila na mga kababayan ang nasa sa hot seat kasi nga dahil po dito sa iskandalong ito. O paano po ito malulusutan ni Mike Defensor? O baka magsinungaling na naman siya. 'Di ba? Para lang maidepensa yung kanyang asawa at anak. Baka hindi po biro yan. Pakinggan po natin mga kababayan to. Ngayon, ano ba yung sinabi dito ni NBI Director Matibag? I-play po natin. So last question po, may involved daw po na government official. Hindi siya government official, former congressman, former secretary. Sino ba ang former congressman? Diba si Mike Defensor? Former secretary. Diba naging secretary siya ng DENR? Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Mataas na ranggo at actually nakakalungkot, buong pamilya nila yung nakarehistro doon sa mga dokumento. Diba? At ito, inimbestigahan natin at katunayan ang kaso ngayon inilagak na sa regional, sa prosecution service ng Pasig City. May we know kung sino po yung official na yun. Hintayin natin kasi lalabas naman yan na pag once na natapos na talaga yung filing at pinadala na sila ng mga imbitasyon. Lalabas yan kung sino. Opo, ang kumakalat lang po si Mike Defensor. Well, tingnan nyo yung dokumento. Ang pangalan kasi nung meron naman sa SEC niya, nandun naman lalabas lang. Chicago yung pangalan nung KTV na merong si Rina tinatawag tsaka yung clip na hindi ko maalala yung eksaktong pangalan pero the documents will speak for the identity ng tao na yun. Opo, bottom line, sila may-ari nung tama po. Well, involved sila doon sa operation. It's a ecosystem na may club, kunyari, KTV, tapos mayroong mga
pipimp na yung mga parang manager doon, mag-aalok. Pag naalok na, akit na ron sa kwarto yung isang system. Diyan yan Diba? sa Pasig, high-end to, hindi to ordinaryo na club. Okay, thank you. Pero inyo sa Pasig, sa may bandang Ortigas ata yan, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan po yung isa sa mga high-end na club, kaya pala maraming pumupunta kasi may extra service pala. Di po ba? Pero inyo, kung titingnan nyo kasi sa pangalan, parang family KTV lang. Pero pagpasok nyo sa loob, mga kababayan, kasi parang ganito yung sinasabi dito meron ng alukan na nangyayari. At saka isa sa pinakamatindi dito, pag naandudong ka na sa loob, pinapayagan ka ng gumamit ng ipinagbabawal na bato. Kasi hindi naman makakagamit yung mga tao na yon ng ipinagbabawal na bato kung pinagbabawalan sila doon sa loob. Ibig sabihin, kaya nakagamit yon kasi pinapayagan sila, mga kababayan, na gumamit ng ipinagbabawal na bato na yon doon po sa mismong loob nung KTV bar. Di po ba kaya dapat magpaliwanag dito si Mike Defensor kasi hindi po biro yung aligasyon na ibinabato po sa kanyang asawa at anak. Kasi sinasabi nga dito, ang involved dito, former congressman at naging former secretary. Si Mike Defensor lang naman yung kilala natin na yon ang naging tawag dito, profesyon. Di po ba? Yon ang naging posisyon sa pamahalaan. Kaya siya lang yung posible na talagang ipipinpoint dito ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sana magsilbing aral to kay Mike Defensor na sana bago ka makialam sa problema ng iba, much better na unahin mo muna yung problema nyo. Kasi yung negosyo nyo medyo illegal ata. Hindi nga lang ata talagang illegal. Kasi may human trafficking na nagaganap. At pinapayagan din na gumamit ng ipinagbabawal na bato yung mga customer. Di po ba? So ngayon, bukod pa po dyan, kung babasahin po natin, itong post ni Atty. Carlo Ibanez, sabi po dito, pamilya ni Mike Defensor na damay sa ipinagbabawal na bato case. Base sa kumakalat na dokumento ng NBI dated April 23, 2026, inirefer na sa Office of the City Prosecutor ng Pasig ang records ng entrapments and rescue operation na isinagawa ng NBI Special Task Group sa dokumento na recommended for prosecution ang Zerin Development Corporation at ilang opisyal nito. Kabilang sa mga nakapangalan ang Julie Rose T. Defensor, asawa ni Mike Defensor, na nakalagay bilang chairman o presidente. At itong si Miguel Gabriel T. Defensor, anak ni Mike Defensor, na nakalagay bilang treasurer. Ayon sa mga ulat, may 54 women allegedly rescue at may ipinagbabawal na bato na nakuha sa operasyon, mga kababayan. So ngayon, paano ipapaliwanag yan ni Mike Defensor? Di ba sinasabi nila, biruin nyo sa kakasabi nila na ang presidente magpates, magpa-hair follicle. Parang tumatama ata ngayon kina Mike Defensor. Bakit? Kasi pinapayagan Di ba, mga kababayan? Pinapayagan ng KTV na gumamit ng ipinagbabawal na bato doon sa loob. Ibig sabihin talagang talamak, mga kababayan, ika nga sa mga kaalyado ni Sara Duterte ang may negosyong ganyan. Kaya pala dumidikit-dikit sa mga Duterte at ipinapanalangin na sana maging presidente si Sara. Para nga kung sakali maging presidente si Sara, ay may proteksyong matindi, malakas. Kaya pala ganun na lamang ang pagsamba ng mga ito kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Nga naman, pag nakabalik sa posisyon, sa kapangyarihan ng mga Duterte, matindi yung backer nila. Matindi yung proteksyon nila at mapapalago nila ang negosyo nilang ganyan. Di ba, mga kababayan? Yang illegal na negosyo nila. O ngayon, alam nyo na, yung mga gawaing hindi maganda, tumatama ata sa mga kaalyado ni Sara. O iboboto nyo pa ba si Sara? Kasi sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, lahat ng hindi magandang ginagawa ng mga kaalyado ni Sara Duterte, tatama po yan kay Sara Duterte. Maniwala kayo. Dahil nga, kung ano yung magiging kapalaran ni Sara sa 2028, kung mananalo siya, magiging presidente siya, magiging kapakinabangan yan ng mga taong nakapaligid sa kanya na may negosyong illegal.
Kaya kung mapapansin nyo, ganito na lamang katindi ang pagsira nila sa pamahalaan at ang pilit nila na pagpapatalsik kay PBBM kasi nga pala may negosyong iligal. At pagsisara na iupo nila agad-agad, makikinabang yung negosyong iligal nila. Ngayon, alam na natin mga kababayan. Kaya ano pa kaya? Ito ang tanong. Ano pa kaya ang ihaharap na pagmumukha ni Mike Defensor sa mga kababayang Pilipino po natin? Di ba sinasabi nila, yung ginagawa nila para sa bayan, pero ang totoo, sila ang salot sa lipunan ng Pilipinas, salot sa bayan at salot sa mga kababaihan. Yung ginagawa po nilang yan. So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito sa di umano isyo ng pamilya ni Mike Defensor na kung saan nahaharap itong asawa at anak ni Mike Defensor, mga kababayan, sa usapin ng human trafficking at sa usapin ng ipinagbabawal na bato. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan.